Inaatake na ako ng anxiety at depression. Yana Motovlog, binabatikos at tinatambakan ng death threats matapos kasuhan ng Nissan Navara driver umiiyak at nananawagan ng tulong ang kilalang motovlogger na si Aliana Mari Aguinaldo, mas kilala sa social media bilang Yana Motovlog. Matapos niyang kumpirmahin na siya ay dumaranas na ng matinding anxiety at depression, dulot ng kaliwat kanang death threats at pambabatikos online. Kaugnay ng isinampang kaso laban sa kanya ng isang Nissan Navara pickup driver na si Jemmy Pascua. Ayon sa panig ni Yana, lubhang naapektuhan ang kanyang mental health sa biglaang pagputok ng issue sa social media. Inaatake na ako gabi-gabi, hindi ako makatulog, hindi ko na alam kung saan ako ligtas. Umiiyak na pahayag ni Yana sa isang malapit na kaibigan. Hindi raw basta-basta ang mga pagbabanta, may ilan pang tila may intensyong saktan siya o ang kanyang pamilya. Para akong hinatulan agad ng publiko kahit wala pang malinaw na desisyon ng mga kinauukulan. Sa kabila ng isyong kinahaharap, bigo si Yana na makadalo sa ginawang pagdinig noong Martes ng hapon dahilan upang umani pa lalo siya ng batikos mula sa netizens. Ayon sa kanyang kampo at abogado, hindi niya ito sinadya kundi bahagi ng medical advice ng kanyang doktor para sa kanyang mental stability. Hindi niya tinatakasan ang kaso, pero sa kasalukuyan, ang kalusugan niya, lalo na ang mental health, ang prioridad namin, pahayag ng kanyang legal counsel. Nag-ugat ang kontrobersya mula sa isang viral road rage incident kung saan iniulat na nagkaroon ng mainit na konfrontasyon sa pagitan ni Yana at ni Pascua. Mabilis na lumaganap ang video at naging dahilan ng matinding public scrutiny kung saan marami ang agad na humusga kay Yana. Ngayon, nananawagan ang malalapit na kaibigan ni Yana sa publiko para sa kaunting pangunawa at respeto sa due process. Wala kaming masamang intensyon, tao lang din siya, nasasaktan, natatakot. Sana bigyan niyo ng pagkakataong magbago. Sa kabila ng kanyang pagiging unstable emotionally, pagkakaroon ng anxiety at depression, at araw-araw na death threats mula sa netizens, desidido pa rin ang kampo ni Pascua na ituloy ang reklamong isinampa laban sa kanya sa Land Transportation Office, LTO, at posible ring ma-escalate sa korte.